Sa bayang simpleng tahimik ngunit puno ng mga pangarap, lumaki si Ira, isang dalaga mula sa Leyte. Isa siyang masipag na anak, sanay sa gawaing bahay at tumutulong sa maliit na tindahan ng kanyang pamilya. Gayunpaman, alam niyang ang buhay sa kanilang probinsya ay may limitasyon, lalong-lalo na sa mga oportunidad na magdadala sa kanya ng mas magandang kinabukasan. Sa kanyang isipan, naglalaro ang mga kwento ng tagumpay ng mga kakilala niyang nagtungo sa syudad upang makipagsapalaran. Kaya't sa wakas, nagdesisyon siyang sundan ang kanyang pangarap. Bitbit ang isang lumang maleta, kaunting ipon, at matibay na determinasyon. Sumakay si Ira sa ferry patungong Cebu. Habang nilalamon ng alon ng distansya sa pagitan ng Leyte at Cebu, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaba at pananabik. Iniisip niya kung paano mag-uumpisa sa isang lugar na bago, kung paano haharapin ang mga hamon sa paghahanap ng trabaho, at kung paano pagkakasyahin ang kanyang limitadong pera. Ngunit sa kabila ng takot, nananatiling buhay ang kanyang pag-asa. Pagdating niya sa Cebu, agad niyang naramdaman ang kakaibang abala ng lungsod. Masikip ang mga kalsada, nagtatayugan ang mga gusali, at tila mas mabilis ang ikot ng oras. Tumuloy siya sa isang maliit na dormitoryo na halos kasing liit lamang ng kwarto niya sa kanilang bahay. Mabigat sa bulsa ang upa, ngunit kailangan niyang magkaroon ng pansamantalang lugar upang maipahinga ang katawan pagkatapos ng mahabang araw ng paglalakad at paghahanap ng trabaho. Lumipas ang 3 araw at sa bawat pintuang kanyang kinatok ay tila laging may sagot na, "Pasensya na, wala pa kaming bakante." Sa kabila ng kanyang tapang, naramdaman niya ang bigat ng sitwasyon. Wala siyang karanasan sa trabaho maliban sa pagtulong sa tindahan ng kanyang pamilya, kaya tila walang kumpanya ang nais siyang bigyan ng pagkakataon. Ang natitirang pera niya ay unti-unti nang nauubos. Isang umaga, habang naglalakad sa gilid ng kalye, napansin ni Ira ang isang karatula sa harap ng isang gusali. "Job fair today." Bagamat pagod na, naisip niyang ito na ang pagkakataon niyang makakita ng trabaho. Pumasok siya sa loob ng gusali, puno ng mga taong umaasang makahanap ng mas magandang bukas. Agad siyang pumila, dala ang kanyang resumeng simpleng prinint mula sa isang internet cafe. Habang naghihintay, napansin niya ang isang lalaking masayahing kinakausap ang ilang aplikante. Siya si Diego, isang voluntaryong tumutulong sa mga nagsusumite ng mga dokumento. Hindi may kakaila ang kanyang pagiging approachable. May ngiting nakapagpapagaan ng pakiramdam at tinig na nagbibigay ng kumpiyansa sa mga kinakausap niya. Nang dumating ang oras na si Ira na ang nasa harap ng pila, nagkaroon ng pagkakataon si Diego na makilala siya. "First time mo ba sa job fair?" Tanong ni Diego habang tinatanggap ang resume ni Ira. "Oo," sagot niya nang may halong kaba. "Medyo kinakabahan ako kasi wala pa akong karanasan sa trabaho." Ngumiti si Diego. "Walang problema yan. Lahat naman nagsisimula sa wala. Ang importante, subukan lang ng subukan." May kung anong nakapagpagaan ng loob ni Ira sa sinabi ni Diego. Nang matapos ang interview process, napansin ni Diego na tila litong-lito si Ira habang hawak ang maliit na mapa ng lungsod. "Baguhan ka lang ba dito sa Cebu?" Muli niyang tanong. "Oo," sagot ni Ira. "Wala pa nga akong masyadong kilala dito." Dahil sanay sa lungsod at may likas na malasakit, inalok ni Diego si Ira ng tulong. "Alam mo, may alam akong dorm na mura lang. Gusto mo ba sumama? Mapapakita ko sa iyo bakit yun." Dahil wala nang ibang mapagkakatiwalaan sa bagong lungsod, tinanggap ni Ira ang alok ni Diego. Habang naglalakad sila papunta sa dorm, nag-usap sila tungkol sa buhay. Nalaman ni Diego na pangarap ni Ira ang maging independent upang matulungan ang kanyang pamilya. Nalaman naman ni Ira na si Diego ay nagtatrabaho bilang technician sa isang repair shop. Ngunit tuwing may job fair, lagi siyang tumutulong bilang volunteer
dahil nais niyang makatulong sa iba. Pagdating nila sa dorm, tinulungan ni Diego si Ira sa pag-ayos ng kanyang kwarto. Nagpasalamat si Ira sa kabutihan ng bagong kaibigan. "Basta, kung kailangan mo ng tulong, andito lang ako," wika ni Diego bago magpaalam. Sa unang pagkakataon mula nang dumating sa Cebu, naramdaman ni Ira ang kaunting ginhawa. Bagamat hindi pa sigurado ang kanyang kinabukasan, alam niyang may kaibigan siyang maaasahan sa bagong yugto ng kanyang buhay. Ang mga araw ni Ira sa Cebu ay hindi naging madali. Ngunit sa kabila ng lahat, nariyan si Diego upang damayan siya sa bawat hakbang. Sa tuwing babalik si Ira mula sa isang araw ng walang katapusang pag-a-apply, laging naghihintay si Diego upang kamustahin siya. "Kumusta ang araw mo?" tanong nito habang iniaabot ang simpleng merienda na binili mula sa kalapit na tindahan. "Nakakapagod, pero kaya pa naman," sagot ni Ira na may pilit ng ngiti. Kahit minsan ay hindi siya sumuko dahil alam niyang may isang taong naniniwala sa kakayahan niya. Si Diego ay naging sandigan niya sa bagong lungsod na tila minsan ay napakalaki at nakakapanlumo. Tuwing Sabado, naging kaugalian nila ang magkita sa malapit na karinderya kung saan sabay silang kumakain ng pansit o sinigang. Depende sa budget ni Ira. Dito sila mas lalong nagkakilala. Si Ira ay nagkwento tungkol sa kanyang pamilya, kung paano siya ang panganay na umaako sa maraming responsibilidad, kung paano niya gustong balang araw ay mapaaral ang kanyang mga kapatid. Si Diego naman ay nagkwento ng kanyang sariling buhay bilang bunsong anak ng isang pamilyang mahilig sa musika, ngunit mas pinili niyang maging technician dahil sa praktikal na dahilan. "Alam mo, Ira," sabi ni Diego isang gabi habang naglalakad sila sa park pagkatapos kumain, "ang tapang mo. Hindi ko kayang iwan ang pamilya ko kung ako yung nasa posisyon mo." Ngumiti si Ira. "Minsan kailangan mong magtiwala sa sarili mo. Ang hirap, pero kailangan. Para rin ito sa kanila." Habang tumatagal, nagiging mas natural na ang kanilang samahan. Sa tuwing may job fair, sasamahan ni Diego si Ira para siguraduhing hindi siya nawawala o naliligaw. Kapag may interview si Ira na masyadong maaga, laging nandyan si Diego para ihatid siya gamit ang kanyang lumang motor. At kapag may rejections, si Diego ang unang tumatawag upang pasayahin siya. Hindi ka lang nila nakikita, pero yung talento mo, hindi mo kailangang patunayan sa mga taong hindi alam ang halaga mo. Wika niya sa isang tawag. Makalipas ang ilang linggo ng pagsisikap, dumating ang araw na inaasam ni Ira. Nakahanap siya ng trabaho bilang receptionist sa isang maliit na opisina. Hindi iyon ang pinakamalaking kumpanya, ngunit para kay Ira, ito na ang unang hakbang patungo sa kanyang mga pangarap. Sa araw na iyon, pinuntahan siya ni Diego na may dalang-dalawang supot ng barbecue at pansit. "Celebration natin to, para sa bagong chapter ng buhay mo," masayang sabi ni Diego. Sa unang sahod ni Ira, inimbitahan niya si Diego na maghapunan sa isang fast food chain. "Simple lang ito, pero gusto kong magpasalamat sa lahat ng tulong mo," sabi niya habang iniaabot ang isang value meal kay Diego. Hindi naman makapaniwala si Diego na iniisip pa rin siya ni Ira sa kabila ng dami ng pinagdaraanan nito. Ngunit habang mas nagiging masaya si Diego tuwing kasama si Ira, napapansin niya ang kakaibang nararamdaman sa tuwing may ibang lalaki na kinakausap ito, lalo na sa trabaho. Minsan nagkwento si Ira tungkol sa isang katrabaho na tumulong sa kanyang makasanayan ang mga sistema sa opisina. "Si Alex? Mabait siya. Madalas niya akong turuan kapag medyo nalilito ako," sabi ni Ira nang may ngiti. Napansin ni Diego ang simpleng kasiyahan sa mukha ni Ira habang nagkukwento tungkol kay Alex, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit may kirot siyang nararamdaman. "Ah, mabait pala siya," sagot niya nang hindi tumitingin kay Ira. Hindi niya lubos maisip kung bakit ganito ang reaksyon niya, pero pilit niya itong binaliwala. Sa kabila nito, mas pinili ni Diego na suportahan si Ira sa lahat ng bagay.
Kapag nagkukwento si Ira ng kanyang mga plano, tulad ng pag-iipon para makapagpadala ng pera sa pamilya, lagi siyang nakikinig at nagbibigay ng payo. Ang pagiging kaibigan ni Diego kay Ira ay parang naging natural na bahagi ng kanyang araw-araw na buhay. Bagamat tahimik na bumubuo ng sariling damdamin si Diego, pinili niyang ilagay si Ira sa sentro ng kanyang pagkakaibigan. Sa ngayon, sapat na sa kanya na makita itong masaya. Kahit hindi niya alam kung hanggang kailan siya magiging masaya sa ganitong setup. Isang maaliwalas na gabi sa Cebu, niyaya ni Diego si Ira na maghapunan sa isang maliit na kainan sa tabing dagat. Bagamat madalas na nilang ginagawa ito, kakaiba ang pakiramdam ni Diego noong gabing iyon. Parang ang bigat ng dibdib niya, ngunit sa parehong pagkakataon ay may kakaibang kagaanan na bumabalot sa kanya. Matagal na niyang iniisip ang sasabihin kay Ira, at ngayong gabi, nagpasya siyang magsalita. Habang nakaupo sila sa isang simpleng mesa na gawa sa kahoy, kitang-kita mula roon ang kalmadong pag-agos ng tubig sa dalampasigan. May malumanay na tugtog na nagmumula sa isang banda ng mga lokal na musikero. Si Ira, abala sa pagkain ng inihaw na pusit, ay walang kaalam-alam sa iniisip ni Diego. Alam mo, Ira, panimula ni Diego habang hawak ang isang baso ng malamig na tubig. Hindi niya alam kung paano sisimulan, ngunit hindi niya kayang patagalin pa. Lumingon si Ira, may ngiting naglalaro sa kanyang mga labi. Ano yun? Bakit parang ang seryoso mo? Tanong niya habang naglalagay ng kalamansi sa sausawan niya. Huminga ng malalim si Diego, pinipilit na ipanatag ang sarili. Gusto ko lang sana sabihin na matagal ko nang gustong sabihin ito pero hindi ko magawa dati. Tumigil siya sandali, tila sinusukat ang reaksyon ni Ira. Tumigil si Ira sa ginagawa, nakatingin kay Diego na tila nag-aaba. Abang, ano nga iyon? Sabihin mo na. Gusto kita, Ira? Diretsyong sabi ni Diego, ngunit may bahagyang pag-aalangan sa kanyang tinig. Hindi lang bilang kaibigan, matagal ko nang nararamdaman to, pero natatakot akong baka mawala ang pagkakaibigan natin kung sasabihin ko. Napalunok si Ira at napayuko sandali. Hindi niya inaasahan ang biglaang pag-amin ni Diego. Hindi niya alam kung paano ito sasagutin, pero naramdaman niyang kailangang maging tapat siya. Diego, panimula niya habang inilapag ang tinidor sa mesa. Alam kong mabait ka at napakalaki ng pasasalamat ko sa lahat ng tulong mo sa akin. Pero sa ngayon, huminto siya, tila pinipiling mabuti ang mga salita. Sa ngayon, hindi pa ako handang pumasok sa kahit anong relasyon. Masyado akong nakatuon sa trabaho at marami pa akong kailangang ayusin sa buhay ko. Sana maintindihan mo. Para bang sinasaksak ang puso ni Diego sa narinig, ngunit pinilit niyang ngumiti. Alam niyang hindi niya pwedeng pilitin si Ira. Mahal niya ito at bahagi ng pagmamahal ang pagrespeto sa desisyon nito. Okay lang, Ira. Sagot niya matapos ang ilang sandali ng katahimikan. Naintindihan ko. Hindi ko naman intensyon na i-pressure ka. Gusto ko lang na malaman mo kung ano ang nararamdaman ko. Ngumiti si Ira ng may halong kaba. Salamat sa pagiging tapat, Diego. Sana hindi ito makasira sa pagkakaibigan natin. Hindi naman mawawala yon, sagot ni Diego habang iniwas ang tingin. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang ang kanilang pagkakaibigan ay hindi na magiging katulad ng dati. Matapos ang gabing iyon, nagpatuloy sila sa kanilang normal na mga gawain, ngunit ramdam ang kaunting pagbabago sa kanilang samahan. Si Diego, bagamat tinanggap ang pagtanggi, ay naging mas maingat sa kanyang kilos. Hindi na siya kasing palakaibigan kay Ira gaya ng dati. May mga pagkakataong bigla na lang siyang tatahimik kapag magkasama sila. Si Ira naman ay sinubukang panatilihin ang pagiging masigla sa kanilang samahan, ngunit may bahagyang awkwardness na tila hindi nila maialis. Ang dati nilang natural at walang kaplastikang pagkakaibigan ay tila may manipis na harang na ngayon. Sa kabila ng lahat,
hindi na muling binuksan ni Diego ang usapan tungkol sa kanyang damdamin. Ginawa niyang masaya si Ira sa abot ng kanyang makakaya, ngunit unti-unting bumubuo ng distansya. Alam niyang kailangan niyang bigyan ng espasyo si Ira upang patuloy na tuparin ang mga pangarap nito. Ang masakit, kahit anong pilit ni Diego na maging masaya para kay Ira, hindi niya maiwasang isipin kung kailan siya titigil sa pag-asang isang araw ay maaaring magbago ang sagot nito. Ngunit sa ngayon, pinili niyang magpatuloy bilang isang tahimik na kaibigan. Kahit na sa kaloob-looban niya, alam niyang hindi na siya kailanman magiging katulad ng dati. 5 taon ang mabilis na lumipas mula nang maghiwalay ng landas sina Ira at Diego. Sa panahong iyon, maraming nagbago sa kanilang mga buhay. Si Ira, sa kabila ng kanyang mga pagdududa sa sarili noong nagsisimula pa lang siya sa Cebu, ay unti-unting nagtagumpay. Mula sa pagiging receptionist sa maliit na opisina, naging assistant manager siya sa isang hotel sa lungsod. At di nagtagal ay na-promote bilang manager. Ang pagsusumikap ni Ira ay nagbunga ng respeto at tiwala mula sa kanyang mga kasamahan. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay sa profesional na aspeto ng buhay, nanatili siyang nakatuon sa trabaho at bihirang maglaan ng oras para sa personal na ugnayan. Ang kanyang dedikasyon ay nagbunga ng promosyon, ngunit may kapalit na pagkakahiwalay sa mga kaibigan at malalapit na tao sa kanyang buhay, kabilang na si Diego. Samantala, si Diego naman ay nakahanap ng sariling daan patungo sa tagumpay. Matapos ang mga taon ng pagiging technician, nagdesisyon siyang magtayo ng sariling repair shop sa tulong ng naipon niyang pera at kaunting pautang mula sa kanyang mga magulang. Ang Diego's Repair Hub ay naging tanyag sa komunidad, kilala sa pagiging maayos, mabilis at abot kaya. Ang negosyong ito ang naging daan para unti-unting magbago ang buhay ni Diego. Subalit sa likod ng kanyang mga ngiti sa mga kliyente, naroon pa rin ang tahimik na bahagi ng kanyang puso na nagtatago ng mga alaala ni Ira. Isang hapon, sa gitna ng isang maulan ngunit tahimik na araw sa Cebu, tumigil si Diego sa isang coffee shop na madalas niyang puntahan kapag wala siyang trabaho. May dala siyang mga papeles mula sa shop at nagdesisyon siyang magpahinga muna. Sa kanyang pag-upo, wala siyang kaalam-alam na magbabago ang araw na iyon. Habang abala siya sa pagbabasa ng resibo, bigla niyang narinig ang pamilyar na boses. Diego? Napatingin siya mula sa kanyang inuupuan. Naroon si Ira. May hawak na payong at handbag, nakasuot ng formal na blazer. Hindi siya makapaniwala sa nakita. Parang bumalik ang lahat ng alaala. Ngunit sa parehong pagkakataon ay ramdam niya ang distansya ng nakalipas na mga taon. Ira, sagot niya, bakas ang pagkagulat sa muka. Tumayo siya at bahagyang ngumiti. Ikaw nga ba yan? Oo, ako nga, sagot ni Ira habang inilapag ang payong sa gilid. Grabe, ang tagal na simula noong huli tayong nagkita. Ano nang nangyari sa'yo? Nakangiti si Diego habang iniimbitahan siyang umupo. Well, nagtayo ako ng repair shop. Medyo busy pero masaya. Ikaw naman, ano na ang balita? Tahimik na ngumiti si Ira ngunit halata ang pagod sa kanyang mga mata. Naging manager ako sa isang hotel. Pero, may nangyari ka makailan? Tumigil siya sandali. Tila nag-iipon ng lakas upang magpatuloy. Anong nangyari? Tanong ni Diego. Biglang seryoso ang tono. Nagbuntong hininga si Ira at binitawan ang mabigat na kwento. May ininvestan ako. Sabi nila, mabilis ang balik ng pera pero naloko ako. Ubos ang ipon ko. Pati ang savings na plano ko sanang ipadala sa pamilya ko sa Leyte. Napansin ni Diego ang bigat ng damdamin sa boses ni Ira. Hindi niya kayang baliwalain ang sitwasyon nito, lalo na't kitang-kita niya ang hirap na pinagdaanan nito. Pasensya ka na, dagdag ni Ira. Hindi ko naman intensyon na istorbohin ka. Hindi mo ako iniistorbo, sagot ni Diego ng mabilis. Kahit matagal tayong hindi nagkita,
Alam mong pwede kang humingi ng tulong sa akin. Tumingin si Ira sa kanya, tila nagdadalawang isip. Sigurado ka ba? Ayokong makaabala. Seryoso ako, Ira. Sasamahan kita. Tignan natin kung anong pwede nating gawin. Sa mga sumunod na araw, sinamahan ni Diego si Ira sa pag-asikaso ng legal na papeles upang subukan mabawi ang pera nito. Ginamit niya ang kanyang koneksyon sa komunidad upang humanap ng impormasyon tungkol sa scam na naloko kay Ira. Habang nagkakaproblema si Ira sa trabaho dahil sa stress, nandoon si Diego upang bigyan siya ng lakas ng loob. Hindi mo kailangang harapin ito mag-isa, sabi ni Diego sa isang gabing pinuntahan niya si Ira sa opisina nito. May mga tao na handang tumulong at isa na ako roon. Hindi maiwasan ni Ira ang mapangiti. Sa kabila ng matagal na panahon ng hindi pagkikita, naramdaman niyang hindi nagbago si Diego. Siya pa rin ang mabuting kaibigan na handang tumulong sa kahit anong sitwasyon. Sa wakas, kahit hindi na ibalik ang buong halaga ng nawalang pera, unti-unting nakabangon si Ira. Pinayuhan siya ni Diego na maging mas maingat sa mga darating pang investment at masaya siyang nagtagumpay muli sa kanyang trabaho. Sa proseso, naramdaman nilang muling bumabalik ang dating koneksyon nila. Ngunit sa pagkakataong ito, may mas malalim na paggalang at tiwala sa isa't isa. Habang naglalakad sila sa tabi ng dalampasigan isang gabi, pareho silang tahimik ngunit malalim ang iniisip. Para kay Diego, ito ang pagkakataong muling mapalapit kay Ira. Ngunit wala siyang plano na magmadali. Sa isip niya, ang mahalaga ay makasama siya nito sa mga oras ng pangangailangan. Para kay Ira naman, napagtanto niya kung gaano kahalaga ang pagkakaroon ng taong tulad ni Diego sa buhay niya. Ngunit nanatili siyang nakatuon sa kanyang sariling pagbangon, hindi pa lubos na sigurado sa mga damdamin niyang tila nagbabago sa paglipas ng panahon. Habang patuloy na tinutulungan ni Diego si Ira sa pag-aayos ng mga problema nito, unti-unting bumalik ang kanilang dating samahan. Tulad ng dati, natural ang kanilang pagkakaibigan. Walang pilit, walang anumang hinihingi kapalit. Sa bawat araw na magkasama sila, tila bumabalik ang alaala ng kanilang masayang nakaraan. Ngunit sa pagkakataong ito, may mas malalim na koneksyon. Si Diego ay naging tagapayo at kaagapay ni Ira sa bawat hakbang ng kanyang pagbawi. Nandoon siya sa tuwing may hearings o pagpupulong si Ira tungkol sa kanyang nawalang pera. Pinapalakas niya ang loob nito tuwing bumabalik ang kaba o takot na baka hindi na mabawi ang nawala. Kahit anong mangyari, hindi ka nag-iisa. Kaya natin to, laging sinasabi ni Diego. At sa bawat salita niya, nararamdaman ni Ira ang sinseridad at malasakit nito. Sa gitna ng mga pagsubok, natutunan ni Ira na mas kilalanin si Diego. Nakita niya ang lalim ng pagkatao nito, kung paano ito handang tumulong kahit sa mga bagay na wala namang direktang benepisyo sa kanya. Minsan, habang nagkakape silang dalawa matapos ang isang mahabang araw, napansin ni Ira ang pagod sa mukha ni Diego. Diego, salamat talaga sa lahat. Wika niya nang may bahagyang kaba. Ngumiti si Diego ngunit halatang pinipilit niyang hindi gawing espesyal ang sitwasyon. Walang anuman, Ira. Basta masaya akong makita kang unti-unting bumabangon. Ngunit sa kaloob-looban ni Ira, naramdaman niyang hindi lang pasasalamat ang nararamdaman niya. Sa bawat pagkakataong kasama niya si Diego, sa tuwing pinapakita nito ang kabutihan at malasakit, unti-unti siyang nagiging bukas sa posibilidad na may mas malalim na ugnayan sa kanilang dalawa. Isang gabi, matapos ang huling meeting ni Ira tungkol sa kanyang investment case, nag-aya si Diego na kumain sa isang maliit na restaurant na paborito nila noong una silang magkasama sa Cebu. Tahimik nilang pinagsaluhan ang simpleng hapunan, ngunit ramdam ang kakaibang kasiyahan sa pagitan nila. Ira, wika ni Diego habang nilalaro ang baso sa kanyang harapan. Alam kong matagal na tayong magkaibigan at maraming beses ko nang sinabi sa sarili ko na okay na yun sa akin. Pero minsan iniisip ko, hanggang kailan ba ako magiging masaya sa ganito?
Tumingin si Ira sa kanya. Ang mga mata niya puno ng katanungan, ngunit may bahagyang ngiti sa mga labi. "Anong ibig mong sabihin?" tanong niya, kahit alam na niya ang sagot. Huminga ng malalim si Diego at nagpatuloy. "Matagal ko nang sinabi sa iyo ang nararamdaman ko. Akala ko, natanggap ko na hanggang kaibigan lang ako. Pero sa tuwing kasama kita, mas lalo kong napapatunayan na hindi iyon totoo. Gusto kita, Ira. Mahal kita. Pero hindi kita pinipilit na ibalik iyon. Gusto ko lang na alam mo." Tahimik si Ira. Hindi dahil wala siyang sagot, kundi dahil ramdam niya ang bigat ng sinseridad ni Diego. Matagal niyang itinanggi sa sarili na may nararamdaman siya para dito. Sa sobrang focus niya sa trabaho at sa pag-aayos ng buhay, hindi niya napansin na si Diego ay naging bahagi na ng bawat mahalagang aspeto ng kanyang buhay. "Diego?" Simula niya matapos ang mahabang sandali ng katahimikan. "Noong una, akala ko hindi ko kayang magmahal dahil masyado akong abala sa ibang bagay. Pero napagtanto ko, sa lahat ng oras na yon, nariyan ka. Hindi mo ako iniwan kahit mahirap na." At sa totoo lang, tumigil siya at ngumiti ng kaunti. "Hindi ko na rin kayang itanggi. Mahal din kita." Mula sa simpleng pag-amin na yon, nagsimula ang bagong kabanata sa kanilang buhay. Naging mas malapit sila, hindi lamang bilang magkaibigan, kundi bilang magkasintahan. Madalas nilang binabalikan ang mga lugar kung saan sila unang nagkita, mga karinderya kung saan sila madalas kumain, at ang tabing dagat kung saan unang inamin ni Diego ang kanyang nararamdaman 5 taon na ang nakalipas. Ang kanilang relasyon ay hindi marangya. Sa halip, puno ito ng mga simpleng kasiyahan. Mga sandaling tahimik silang magkasama. Mga hapong pinagtatawanan ang maliliit na bagay. At mga gabing pinapangarap nila ang kanilang hinaharap. Makalipas ang ilang buwan, habang naglalakad sila sa parke isang gabi, biglang tumigil si Diego at kinuha ang kamay ni Ira. "May tanong ako," sabi niya. Nangingiti, ngunit halatang kinakabahan. "Ano iyon?" sagot ni Ira, bahagyang natatawa. Lumuhod si Diego at inilabas ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. "Gusto mo bang magpakasal sa akin?" Napaluha si Ira sa tuwa at hindi na nagdalawang isip. "Oo, Diego, oo." Nagdaos sila ng isang simpleng seremonya na dinaluhan lamang ng mga malalapit na kaibigan at pamilya. Sa isang maliit na chapel sa Cebu, nagpalitan sila ng mga pangako, napapalibutan ng mga taong naging saksi sa kanilang kwento. Sa bawat salita at ngiti, naramdaman nila ang lalim ng kanilang pagmamahalan. Isang relasyon na nabuo sa tiwala, pagkakaibigan, at mga pagsubok na magkasama nilang hinarap. Simula pa lang iyon ng kanilang bagong yugto bilang mag-asawa, ngunit pareho nilang alam na ang bawat hakbang na kanilang tatahakin ay magiging mas magaan dahil magkasama sila. Pagkatapos ng kanilang simpleng kasal, nagsimula ang masayang buhay mag-asawa ni Ira at Diego. Nagtuloy sila sa parehong tahanan na kanilang inayos ng magkasama. Isang maliit ngunit maaliwalas na apartment na may tanaw na skyline ng Cebu. Bagamat malayo ito sa marangyang buhay na inaasam ng ilan, para kina Ira at Diego, ang bawat araw na magkasama ay sapat na upang mapuno ng saya ang kanilang buhay. Umaga pa lang ay maririnig na ang tawanan nila habang magkasabay na nag-aalmusal. Si Diego, kahit pagod mula sa kanyang repair shop, ay naglalaan ng oras upang tulungan si Ira sa mga gawaing bahay. Si Ira naman, bagamat abala sa kanyang trabaho bilang manager, ay nagtitiyaga sa kusina upang subukan ang mga bagong luto para sa kanilang hapunan. "Hindi pa rin talaga ako sanay sa mga niluluto mo," biro ni Diego isang gabi habang kumakain ng adobong may konting alat. Di ikaw na lang ang magluto," sagot ni Ira na tumatawa rin habang pinapasa ang kanin kay Diego. "Pero masarap naman kahit papaano," dagdag niya habang ngumiti at kinain ang kanyang adobo. Sa ganoong mga sandali,
Ramdam nila ang kanilang pagiging komportable at kontento sa isa't isa. Habang patuloy ang kanilang masayang pagsasama, hindi nila maiwasang pag-usapan ang pagbuo ng pamilya. Sa mga gabing tahimik, madalas nilang pag-usapan ang hinaharap at kung paano nila gustong magkaanak upang mas lalo pang mapalawak ang kanilang mundo. Alam mo, Ira, wika ni Diego habang nakahiga sa sofa. Iniisip ko, kung magkakaanak tayo, siguro magiging maganda ang mata niya, tulad ng sayo. Huwag mo ngang gawing cheesy yan, sagot ni Ira, kahit halatang kinikilig. Pero seryoso, dagdag ni Diego, gusto kong maranasan ang maging tatay. Gusto kong maging bahagi ng bawat milestone niya, mula sa unang hakbang hanggang sa graduation. Napangiti si Ira sa sinseridad ni Diego. Pareho silang sabik sa ideya ng pagbuo ng pamilya, kaya't nagsimula silang magplano. Nagbabasa ng mga libro tungkol sa pagiging magulang, bumibili ng maliliit na gamit na maaaring magamit sa hinaharap, at pinapangarap ang mga sandaling magkasama nilang aalagaan ang kanilang anak. Ngunit makalipas ang ilang buwan ng pag-aabang, napansin nilang tila hindi dumarating ang hinihintay nilang balita. Sa bawat pagbisita sa doktor, paulit-ulit nilang naririnig ang parehong sagot. Mahirap para sa kanila ang magkaanak dahil sa ilang komplikasyon sa kalusugan. Noong una, tila isang suntok sa dibdib ang balita. Si Diego, bagamat malakas sa paningin ni Ira, ay tahimik na nasaktan. Si Ira naman, kahit nagpipilit maging matatag, ay hindi na iwasang umiyak minsan kapag mag-isa. Pasensya ka na, wika ni Ira isang gabi habang nakatingin sa kawalan. Alam kong gusto mong magkaanak. Siguro kasalanan ko kung bakit hindi natin makuha yon. Agad siyang niyakap ni Diego. Ira, wag mong sisihin ang sarili mo. Hindi kita minahal dahil lang sa posibilidad ng pagkakaroon ng anak. Mahal kita dahil ikaw iyon, hindi dahil sa kung anong pwedeng idagdag ng sitwasyon natin. Ang mga salitang iyon ay naging sapat upang muling maibalik ang lakas ni Ira. Simula noon, nagpa siya silang tanggapin ang kanilang sitwasyon at ituon ang pansin sa pagpapalakas ng kanilang relasyon. Hindi man dumating ang anak na kanilang pinapangarap, ginawa nilang layunin na mas mapalapit pa sa isa't isa. Nagkaroon sila ng mga simpleng tradisyon sa kanilang buhay mag-asawa. Tuwing linggo, naglalakad sila sa parke na hawak ang kamay ng isa't isa. Minsan, sinusurpresa ni Diego si Ira ng mga bulaklak na binibili mula sa mga vendor sa gilid ng kalsada. Si Ira naman ay tinutulungan si Diego sa shop tuwing wala siyang pasok. Alam mo, mas okay na rin tayo, sabi ni Diego habang nakaupo sila sa isang bench sa parke. Kahit wala tayong anak, para na rin tayong pamilya. Oo nga, sang-ayon ni Ira habang nakasandal sa balikat ni Diego. Ang mahalaga, magkasama tayo, palagi. Ang kanilang simpleng pamumuhay ay puno ng pagmamahalan. Sa bawat hamon na dumating, pinili nilang maging matatag para sa isa't isa. Sa kanilang mga ngiti at yakap, walang duda na natagpuan nila ang kaligayahan sa piling ng isa't isa. Isang uri ng kasiyahan na hindi kayang sukatin ng material na bagay o panlabas na tagumpay. Sa kabila ng kanilang mga pagsubok, naging masaya at tahimik ang buhay mag-asawa ni Ira at Diego. Ito ang naging pundasyon ng kanilang relasyon. Isang pagmamahalang walang kondisyon at puno ng pangunawa. Lumipas ang mga taon at umabot na sina Ira at Diego sa kanilang ika-40 taong kaarawan. Sa kabila ng masaya nilang pagsasama, naroon pa rin ang tila kulang na espasyo sa kanilang pamilya. Isang pangarap na matagal na nilang iniinda. Bagamat tinanggap na nila ang kawalan ng anak sa loob ng maraming taon, hindi maitatanggi na sa bawat gabi ng katahimikan ay napag-uusapan pa rin nila ang posibilidad ng pagbubuo ng mas malaking pamilya. Isang gabi, habang magkasamang naghahapunan, biglang nagtanong si Ira, Diego, sa palagay mo, handa na kaya tayong mag-ampon? Napatingin si Diego sa kanya, tila nag-iisip. Sa mga nakalipas na taon, ilang beses na nilang napag-usapan ang ideya.
ngunit palaging nauudlot dahil sa takot at mga pangamba. Ngayon, may kakaibang determinasyon sa tinig ni Ira na nagbigay kay Diego ng lakas upang isaalang-alang muli ang posibilidad. "Kung sa tingin mo handa na tayo, Ira?" sagot ni Diego habang hawak ang kamay ng asawa. "Wala akong ibang hiling kundi mapasaya ka. Kung magpapasya tayo, gusto ko rin iyon para sa atin." Nagsimula silang maghanap ng mga bahay ampunan sa Cebu. Sa kanilang mga pagbisita, nakita nila ang iba't ibang kwento ng mga bata. Mga batang iniwan, nawalan ng pamilya, o hindi kailanman nakilala ang kanilang mga magulang. Ang bawat muka na nakita nila ay puno ng pag-asa. Ngunit sa parehong pagkakataon, ramdam nilang mahirap ang pagpili. Isang araw, sa ikatlong bahay ampunan na kanilang pinuntahan, may isang batang lalaki na agad na nakakuha ng kanilang atensyon. Siya ay si Jordan, isang 7 taong gulang na masayahin at palakaibigan. Nang makita sila ni Jordan, agad itong lumapit at nagsimulang makipaglaro sa kanilang dalawa. "Siya ba?" tanong ni Diego kay Ira habang pinapanood nila si Jordan na tumatawa habang naglalaro ng bola kasama ang ibang bata. Ngumiti si Ira at tumango. "Parang nararamdaman ko na siya ang sagot sa matagal na nating dasal." Matapos ang ilang buwang proseso ng mga legal na dokumento, tuluyan nang naging bahagi ng kanilang pamilya si Jordan. Ang unang araw nito sa kanilang bahay ay puno ng saya. Sa wakas, ang tahanan na minsang tahimik at kulang ay napuno ng ingay at tawanan. "Ang laki naman ng kwarto ko," sigaw ni Jordan nang makita ang kanyang bagong silid na inayos ni Ira at Diego nang may tema ng kanyang paboritong superhero. "Para sa'yo yan, anak," sagot ni Diego habang pinapanood ang masayang reaksyon ni Jordan. Napatingin siya kay Ira at ngumiti. Sa mga sandaling iyon, alam nilang tama ang naging desisyon nila. Mula noon, nagbago ang daloy ng kanilang buhay. Tuwing umaga, ang dating tahimik na almusal ni Ira at Diego ay napalitan ng masayang kwentuhan tungkol sa mga plano ni Jordan sa eskwelahan. Si Jordan ay likas na masayahin at matalino. Madalas nagpapakita ng kakaibang husay sa pag-aaral at sa sports. "Ma, tingnan mo. Ako ang unang nakatakbo ng pinakamabilis sa PE kanina." Masayang kwento ni Jordan habang ipinapakita ang maliit na medalya na natanggap niya mula sa guro. "Ang galing mo talaga, anak," sagot ni Ira habang niyayakap siya. Ramdam niya ang saya sa bawat tawag ni Jordan sa kanya bilang mama. Hindi rin nagpahuli si Diego na madalas nagtuturo kay Jordan ng mga simpleng bagay tulad ng pagkumpuni ng bisikleta o paggawa ng mga proyekto sa eskwelahan. Sa bawat pagtutulungan nila bilang pamilya, mas lalong naging malapit ang kanilang relasyon. Hindi nagtagal, ang dating kawalan ng anak ay napalitan ng kasiyahang dulot ng pagkakaroon ng isang masiglang bata sa kanilang buhay. Nagkaroon ng bagong kulay ang kanilang tahanan, at ang bawat araw ay puno ng pagmamahalan at kwento. "Hindi ko alam na ganito pala kasaya ang may pamilya," sabi ni Ira isang gabi habang nagbabasa ng libro sa tabi ni Diego. "Higit pa sa inaasahan ko," sagot ni Diego habang hinahaplos ang kamay ni Ira. "Si Jordan ang pinakamagandang nangyari sa atin." Sa paglipas ng mga taon, unti-unting naging sentro ng kanilang buhay si Jordan. Ang dating mga pangarap ni Ira at Diego para sa kanilang sarili ay napalitan ng mga pangarap para kay Jordan. Isang mas maliwanag na kinabukasan para sa batang itinuring nilang biyaya sa kanilang buhay. Mabilis ang takbo ng panahon at ang 7 taong gulang na si Jordan ay lumaki bilang masayahin at matalinong bata. Sa edad na 12, siya ang naging sentro ng buhay ni Ira at Diego. Mahilig siya sa pakikipaglaro, pag-aaral, at pagsali sa mga paligsahan sa eskwelahan. Ang kanilang tahanan ay puno ng halakhak at ang bawat araw ay tila perpekto. Hindi inakala ni Ira at Diego na ang masaya nilang mundo ay maaaring magbago sa isang iglap. Isang araw ng tag-init,
Nagpa siya ang pamilya na magpiknik sa isang kilalang lugar sa probinsya. Isang tahimik na ilog na napapalibutan ng luntiang kagubatan. Ang lugar ay may malinis na tubig, malamig na simoy ng hangin, at tahimik na kapaligiran na perpekto para sa pahinga at kasiyahan. Dumating sila ng maaga, dala ang mga paborito nilang pagkain at gamit para sa araw na iyon. Habang si Ira ay abala sa pag-aayos ng mga pagkain sa banig, si Diego ay nagtayo ng maliit na tent sa ilalim ng lilim ng isang puno. Samantala, si Jordan, puno ng enerhiya, ay agad na tumakbo papunta sa gilid ng ilog upang maglaro. "Jordan, huwag kang lalayo," paalala ni Diego habang nilalagyan ng tubig ang isang pitsel. "Opo pa," sagot ni Jordan habang nagtatampisaw sa mababaw na bahagi ng tubig. Sa unang bahagi ng araw, masaya at maayos ang lahat. Pinagsaluhan ng pamilya ang inihaw na manok, pritong isda, at paboritong manggang hilaw ni Jordan. Tumawa sila sa mga kwento ni Diego tungkol sa kanyang mga kliyente sa repair shop, habang si Jordan ay masiglang nagkwento tungkol sa kanyang mga kaibigan at mga larong gustong laruin sa bakasyon. Matapos kumain, nagpaalam si Jordan na pupunta sa gilid ng ilog upang maglaro ulit. Sinabihan siya ni Ira na manatili lamang sa mababaw na bahagi. At nagbiro pa si Diego, "Huwag kang magbabad masyado, baka maging isda ka na." Tumawa si Jordan bago tumakbo papunta sa tubig. Habang si Ira at Diego ay nagpapahinga sa lilim, hindi nila napansin na si Jordan ay unti-unting pumunta sa mas malalim na bahagi ng ilog. Malinaw ang tubig at tila mahinahon ang agos. Ngunit hindi nila alam na may bahagi ng ilog na may biglaang lalim at malakas na agos sa ilalim. Biglang narinig ni Ira ang sigaw ng isang bata mula sa di kalayuan. Agad siyang napatingin at napansin na hindi na makita si Jordan sa mababaw na bahagi ng tubig. "Diego, si Jordan!" Sigaw ni Ira habang mabilis na tumayo. Agad namang tumakbo si Diego patungo sa gilid ng ilog. Ngunit sa kabila ng kanilang mga tawag, wala nang sumasagot. Nagsimula silang maghanap sa paligid. Sumisigaw ng pangalan ng kanilang anak. Ang ilan pang naroroon sa lugar ay tumulong sa paghahanap. Makalipas ang ilang minuto ng kaba at takot, natagpuan ng isang lalaking tumulong si Jordan sa mas malalim na bahagi ng ilog. Agad siyang hinila sa pampang, ngunit hindi na siya gumagalaw. Agad na sinubukan ni Diego na i-revive siya habang si Ira ay umiiyak at sumisigaw. Tinatawag ang pangalan ng anak. "Jordan, gumising ka anak! Gumising ka, Mini!" Paulit-ulit na sigaw ni Ira habang hawak ang malamig na kamay ng bata. Ngunit sa kabila ng kanilang mga pagsisikap, si Jordan ay tuluyan ng pumanaw. Ang araw na yon ang naging pinakamadilim sa buhay ni Ira at Diego. Sa bawat sulok ng kanilang tahanan, naroon ang alaala ng kanilang anak, ang mga laruan, mga medalya mula sa eskwelahan, at ang mga simpleng bagay na nagbigay ng kulay sa kanilang buhay. Ang kanilang mundo ay tuluyang nagbago. Ang dating masayang pamilya ay binalot ng lungkot at kawalan. Hindi nila matanggap ang nangyari. Madalas si Ira ay nagkukulong sa kwarto ni Jordan. Pinipilit na alalahanin ang bawat detalye ng buhay ng kanilang anak. Si Diego naman ay tahimik na nagtatrabaho sa shop. Pilit na iniiwasan ang mga alaala. Sa kabila ng kanilang pagsasama, tila nagkaroon ng lamat ang kanilang relasyon. "Bakit ganito, Diego? Bakit siya pa?" Tanong ni Ira isang gabi habang nakaupo sa sala, hawak ang isang litrato ni Jordan. "Huwag mong sisihin ang sarili mo, Ira," sagot ni Diego, bagamat halata ang bigat sa kanyang tinig. "Ginawa natin ang lahat. Pero bakit pakiramdam ko may pagkukulang ako?" Sagot ni Ira habang lumuluha. "Hindi ko siya nagawang protektahan." Hindi sumagot si Diego. Sa kaloob-looban niya, ramdam din niya ang parehong pagsisisi. Ngunit sa halip na pag-usapan ang kanilang nararamdaman, pareho nilang pinili ang katahimikan. Ang dating malapit nilang ugnayan ay napalitan ng malamig na distansya. Sa mga sumunod na buwan,
naging mahirap para kina Ira at Diego ang bumangon mula sa trahedya. Ang kanilang tahanan na dating puno ng saya at tawanan ay tila naging walang buhay. Bagamat magkasama pa rin sila, ang bigat ng pagkawala ni Jordan ay unti-unting nagpabago sa kanilang relasyon. Ang kanilang pag-uusap ay naging bihira at kung minsan man ay puno ng hinanakit at lungkot. Ang trahedya ng pagkawala ni Jordan ay nag-iwan ng sugat na hindi madaling maghilom. Ngunit sa kabila ng kanilang kalungkutan, nanatiling naroon ang tahimik na pag-asa na balang araw. Muli silang makakahanap ng lakas upang harapin ang buhay. Kahit pa sa ngayon, tila malayo ang liwanag sa madilim nilang mundo. Ang mga taon ay dumaan ng tila mabagal para kina Ira at Diego. Sa bawat araw, dahan-dahang tumatakip ang alon ng panahon sa sakit ng kanilang nakaraan, ngunit hindi tuluyang naglalaho ang bigat ng pagkawala ni Jordan. Ang kanilang buhay ay nanumbalik sa dating katahimikan, ngunit sa likod ng bawat ngiti at kilos ay naroon ang alaalang hindi nila mabitawan. Sa unang taon ng pagkawala ni Jordan, mahirap para sa kanila ang magpatuloy. Halos hindi lumalabas si Ira mula sa kanilang bahay at madalas niyang binibisita ang kwarto ng anak. Ang maliliit na laruan at mga libro nito ay nanatiling maayos, na parang hinihintay pa rin ang pag-uwi ng isang batang nawala. Si Diego naman ay ginugol ang karamihan ng oras sa kanyang repair shop, pilit na binubuhos ang atensyon sa trabaho upang takasan ang sakit na bumabalot sa kanilang tahanan. "Diego?" tanong ni Ira isang gabi habang nakatingin sa lumang litrato ni Jordan. "Kailan kaya matatapos ang sakit na ito?" "Hindi ko alam," sagot ni Diego habang nakaupo sa tabi niya. "Pero kahit kailan hindi mawawala ang alaala niya sa atin." Habang tumatagal, unti-unting natutunan nilang tanggapin ang sitwasyon. Hindi ito madaling proseso, ngunit sa bawat taon, napansin nilang mas nagiging matiisin sila. Sa tuwing dumarating ang anibersaryo ng kamatayan ni Jordan, laging bumabalik ang sakit na parang sariwa pa rin ang lahat. Sa tuwing sumasapit ang araw na iyon, pumupunta sila sa ilog kung saan nangyari ang trahedya. Bitbit ang mga bulaklak, tahimik silang nagdarasal, at inaalala ang mga magagandang sandali kasama ang kanilang anak. Para sa kanila, ang lugar na iyon ay hindi lamang isang alaala ng pagkawala, kundi pati na rin ng pagmamahal na bumuo ng kanilang pamilya. "Alam mo, Ira," sabi ni Diego habang nakatingin sa tubig ng ilog sa ika-10 anibersaryo ng kamatayan ni Jordan. "Kahit masakit pa rin, nagpapasalamat ako na dumating siya sa buhay natin. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ko malalaman kung paano magmahal ng ganito kalalim." Ngumiti si Ira habang pinapahid ang luha sa kanyang pisngi. "Oo, Diego. Sa kabila ng lahat, masaya akong naging parte siya ng buhay natin." Sa paglipas ng mga taon, patuloy silang magkasamang bumangon. Si Ira ay muling naghahanap ng mga simpleng bagay na magpapaligaya sa kanya, tulad ng pag-aalaga ng mga halaman sa kanilang bakuran at paggawa ng mga bagong recipe na naisip niyang matutuwa si Jordan kung buhay pa ito. Si Diego naman ay nagpasyang bawasan ang oras sa shop, gumugol ng mas maraming oras sa bahay upang makasama si Ira. Ang kanilang buhay ay hindi marangya, ngunit ito'y naging payapa. Sa kabila ng lungkot, natutunan nilang muling ngumiti. Naging matibay sila, ngunit alam nilang may puwang na kailanman ay hindi mapupunan. Umabot sila ng 65 taong gulang. Bagamat mas tahimik na ang kanilang buhay, nanatili silang magkasama. Ang kanilang bahay, na minsang puno ng saya noong bata pa si Jordan, ay ngayon ay naging kanlungan ng kanilang mga alaala. Sa tuwing gabi, madalas nilang alalahanin ang kanilang mga pinagdaanan. Minsan, habang nagkakape sa balkonahe, napatingin si Ira sa kalangitan. "Diego, sa tingin mo, masaya kaya si Jordan kung nasaan man siya ngayon?" Ngumiti si Diego, hinawakan ang kamay ni Ira. "Alam kong masaya siya at sigurado akong gusto niyang maging masaya rin tayo." Bagamat mag-isa sila sa buhay, ang kanilang pagmamahalan ay nanatili. Para sa kanila,
Ang bawat araw ay patunay ng tibay ng kanilang pagsasama. Isang pagsasamang hindi kailanman nawala sa kabila ng mga pagsubok at trahedyang dumaan. Tahimik ang hapon sa maliit na tahanan ni Aira at Diego. Sa kanilang edad na 65, naging simple ang kanilang araw-araw. Magkasabay silang nag-aalmusal, nagbabasa ng dyaryo, at paminsan-minsay nagkukwentuhan tungkol sa mga alaala ng nakaraan. Ngunit sa kabila ng kanilang pagtanggap sa kanilang sitwasyon, dama pa rin ang bigat ng mga taon, lalo na tuwing nararamdaman nilang sila na lamang ang magkasama sa buhay. Isang araw, habang nagwawali si Aira sa bakuran, napansin niyang may nakapatong na sobre sa kanilang maliit na harapang mesa. Walang nakasulat na pangalan o kahit anong marka sa labas nito, ngunit mabigat ito sa kamay. Agad niya itong dinala kay Diego na noon ay abala sa pag-aayos ng lumang radyo sa sala. "Diego, tingnan mo ito," wika ni Aira habang inilapag ang sobre sa mesa. Kinuha ito ni Diego, iniikot-ikot sa kamay at inusisa. "Mukhang mula sa courier, pero bakit walang pangalan? Sinong nagpadala nito?" Binuksan nila ang sobre at sa kanilang gulat, nakita nilang punong-puno ito ng salapi. Hindi lamang kaunting halaga, isang makapal na bunton ng pera ang naroon na sapat upang matustusan ang kanilang mga gastusin sa loob ng ilang buwan. "Diego, ano ito? Bakit may nagpapadala sa atin ng ganito kalaking pera?" Tanong ni Aira, halatang naguguluhan ngunit may halong kaba. Hindi agad nakasagot si Diego. Sa halip, muli niyang binuksan ang sobre at sinuri kung may kasama itong liham o kahit anong paliwanag. Ngunit wala itong anumang nakasulat. Sa mga sumunod na araw, hindi maalis sa isipan ng mag-asawa ang pinagmulan ng misteryosong sobre. Bagamat nag-aalala sila kung bakit bigla na lamang silang nakatanggap ng malaking halaga, hindi rin maikakaila na malaking tulong ito sa kanilang pamumuhay. Ginamit nila ang pera upang bayaran ang kanilang mga natitirang utang at para sa kanilang mga gastusin sa bahay. "Siguro, isang tao na tumutulong lang," wika ni Diego habang iniinom ang kanyang kape isang umaga. "Pero bakit tayo? Hindi naman tayo kilala. O baka may nakakaalala sa atin na hindi natin alam?" Sagot ni Aira. "Pero sino? At bakit walang kahit anong paliwanag?" Makalipas ang isang buwan, muling may dumating na sobre sa kanilang bahay. Tulad ng nauna, wala itong pangalan o anumang marka maliban sa laman nitong pera. Sa pagkakataong ito, mas marami ang salapi sa loob, sapat upang makabili sila ng mga bagay na matagal na nilang pinagkakait sa sarili dahil sa kakapusan sa pera. "Ano kaya ang ibig sabihin nito?" tanong ni Aira habang maingat na inilalagay ang pera sa kanilang lumang kahon. "Hindi ko rin alam," sagot ni Diego. "Pero ano man ang dahilan, kailangan nating magpasalamat." Bagamat palaisipan pa rin sa kanila ang pinagmulan ng misteryosong sobre, nagsimula silang gamitin ang pera sa mga praktikal na bagay. Bumili sila ng mas komportabling upuan para sa sala, inayos ang bubong ng kanilang bahay, at siniguradong may sapat silang ipon para sa darating na mga buwan. Habang patuloy na natatanggap ang buwan ng sobre, mas lalong naging misteryoso ang sitwasyon para sa mag-asawa. Sinubukan nilang tanungin ang mga kapitbahay kung may nakapansin ng taong nag-iiwan ng sobre, ngunit walang makapagsabi kung sino ang nagpadala. "Kung sino man ito, Diego, para bang ayaw nilang ipakilala ang sarili nila," wika ni Aira isang gabi habang tinitingnan ang bunton ng salapi sa kanilang mesa. "Pero hindi ba't parang may ibig sabihin ng lahat ng ito? Hindi ito basta-basta." "Oo nga," sagot ni Diego, nakatingin din sa sobre. "Pero kahit hindi natin malaman kung sino, malaki ang pasasalamat ko. Siguro, ito ang paraan ng Diyos para ipaalala sa atin na hindi tayo nag-iisa." Sa kabila ng kalituhan, naging tahimik na kasiyahan ng bawat pagtanggap ng sobre. Ang kanilang buhay, na dati puno ng simpleng pagtitiis at pag-aalala sa pang-araw-araw, ay unti-unting nagkaroon ng kaginhawaan. Nagsimula silang umasa sa bawat buwan,
Sabik na makita ang bagong sobre na tila naging simbolo ng pag-asa sa kanilang pagtanda. Sa tuwing dumarating ang sobre, palaging may halong takot at pagtataka ang kanilang nararamdaman. Ngunit sa huli, lagi nilang pinipiling magpasalamat. Sa kanilang puso, naroon ang paniniwala na ang perang iyon ay isang biyaya, isang misteryosong tulong mula sa isang taong maaaring mas may alam sa kanilang buhay kaysa sa inaakala nila. Sa kabila ng regular na pagtanggap ng mga misteryosong sobre, nanatili ang tanong sa isipan ni Aira at Diego. Sino ang nagpapadala ng pera at bakit? Ang palaisipang ito ay unti-unting naging bahagi ng kanilang araw-araw na usapan. Habang nagkakaroon sila ng kaginhawaan mula sa tulong na natatanggap, hindi maikakailang may bahid pa rin ng kaba at pag-aalinlangan ang kanilang nararamdaman. Isang umaga, habang binubuksan ni Diego ang pinakahuling sobre, napansin niya ang isang bagay na hindi niya pa nakita noon. Sa gilid ng sobre, may isang maliit na address na nakasulat, bahagyang natakpan ng selyo ng Koreo. Agad niya itong inusisa at binasa ng maayos. "Aira, may address dito," sabi niya. Halatang nagulat. "Ngayon ko lang napansin ito. Siguro ito na ang sagot sa tanong natin." Lumapit si Aira at tiningnan ang papel na hawak ni Diego. Nakasaad doon ang isang address na hindi pamilyar sa kanila. "Diego, sigurado ka bang dapat nating puntahan to? Paano kung may hindi maganda sa likod nito?" Tanong niya nang may pag-aalala. "Hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan," sagot ni Diego, puno ng determinasyon. "Sa tagal na nating tumatanggap ng mga sobre, kailangan nating malaman kung sino ang nagpapadala. Baka may mahalaga silang gustong iparating." Kinabukasan, nagdesisyon silang sundan ang address. Sumakay sila ng jeep patungo sa lungsod at mula roon, kumuha ng taxi papunta sa mas tahimik na bahagi ng Cebu. Habang papalapit sila sa lugar, napansin nilang unti-unting nagbabago ang paligid. Mula sa mga simpleng bahay ay napalitan ito ng magagarang tirahan at malalawak na bakuran. "Parang hindi ko ito inaasahan," sabi ni Aira habang nakatingin sa mga modernong bahay na kanilang nadadaanan. Sa wakas, huminto ang taxi sa harap ng isang malaking mansyon na napapaligiran ng mataas na pader at malalagong puno. Ang mansyon ay tila kasing laki ng isang hotel. May malalaking bintana at engranding pintuan. Sa labas, may nakapark na mga mamahaling kotse at ang paligid ay napakaayos, tila simbolo ng yaman at kapangyarihan. "Sigurado ka bang ito ang address?" tanong ni Aira, halatang nag-aalinlangan. "Walang duda," sagot ni Diego habang tinitingnan ang papel. "Ito na nga iyon." Lumapit sila sa gate at ang kanilang katok ay agad sinagot ng isang lalaki na tila empleyado ng mansyon. "Magandang araw po," bati nito. "Ano pong kailangan nila?" Saglit na nagkatinginan sina Aira at Diego bago sumagot si Diego. "Pasensya na, pero may natatanggap po kaming sobre na may address na ito. Gusto lang po naming malaman kung sino ang nagpapadala." Tiningnan sila ng lalaki, tila nagulat ngunit mabilis ding bumalik sa pagiging kalmado. "Sandali lang po," sabi nito bago pumasok sa loob. Makalipas ang ilang minuto, bumalik ang lalaki at binuksan ang gate. "Pasok po kayo. Hinihintay na po kayo sa loob." Habang naglalakad papunta sa pinto ng mansyon, naramdaman ni Aira at Diego ang kaba. Ang engranding paligid ay tila mas lalong nagpataas ng tensyon sa kanilang puso. Sa loob, sinalubong sila ng malamig na hangin mula sa air conditioning at ng maselang dekorasyon ng bahay. Mga painting, kristal na chandelier at mga mamahaling muebles. Sa gitna ng sala, naroon ang isang lalaking nasa edad na 30. Suot nito ang maayos na damit na tila bagay na bagay sa kanyang awtoridad. Ang kanyang postura ay matikas, ngunit may malambot na ngiti sa kanyang muka. "Magandang araw po," bati niya sa kanila habang inaabot ang kamay ni Diego. "Ako po si Matthew.
Ako ang nagpapadala ng mga sobre. Nagulat sina Ira at Diego sa kanyang diretsong pag-amin. Hindi nila inaasahan ang ganoong mabilis na sagot mula sa taong kaharap nila. Pasensya na po kung hindi ko agad ipinakilala ang sarili ko. Dagdag ni Matthew. May dahilan po kung bakit ko ito ginagawa at nais kong ipaliwanag iyon sa inyo. Nagkatinginan sina Ira at Diego, parehong hindi alam ang susunod na sasabihin. Ang kanilang paglalakbay upang hanapin ang nagpapadala ng mga sobre ay nagdala sa kanila sa harap ng isang taong tila may matagal nang nakatagong kwento. Tahimik ang sala ng mansyon habang nakaupo sina Ira at Diego sa malalambot na sofa. Sa harap nila ay si Matthew, isang lalaking mukhang kagalang-galang, ngunit bakas sa kanyang mukha ang tensyon at kaba. Habang tahimik siyang nagbubuntong hininga, kitang-kita ni Ira ang kakaibang lungkot sa kanyang mga mata. Parang isang taong may mabigat na kwentong kailangang sabihin. Pasensya na po kung hindi ko agad ipinakilala ang sarili ko. Simula ni Matthew habang nakatingin sa kanilang dalawa. May dahilan po kung bakit ko ginagawa ang lahat ng ito. At sa wakas, oras na siguro para ipaliwanag ang lahat. Nagkatinginan sina Ira at Diego. Nagtatanong ang kanilang mga mata, ngunit pinili nilang hayaan si Matthew na magpatuloy. Ikinagulat nyo siguro na kilala ko kayo, wika ni Matthew. Pero higit pa roon, kilala ko rin si Jordan. Sa pagbanggit sa pangalan ni Jordan, biglang bumigat ang pakiramdam ni Ira at Diego. Hindi nila maintindihan kung paano magkaugnay si Matthew at ang kanilang yumaong anak, ngunit ramdam nilang mahalaga ang mga susunod na sasabihin nito. Alam kong mahirap paniwalaan, pero si Jordan ay kambal ko, sabi ni Matthew, malinaw at puno ng sinseridad. Pareho kaming iniwan ng aming ina noong kami mga sanggol pa lamang. Iniwan niya ako sa ampunan, habang si Jordan naman ay iniwan sa ibang lugar. Napasinghap si Ira at halos hindi siya makapaniwala sa narinig. Si Diego naman ay tahimik ngunit bakas ang gulat at emosyon sa kanyang muka. Lumaki ako sa ampunan, walang ideya kung may pamilya ba ako o kung bakit ako iniwan, patuloy ni Matthew. Lumaki akong nangangarap na balang araw ay malalaman ko kung sino ang pamilya ko, pero habang tumatagal, natutunan kong tumayo sa sarili kong mga paa. Nagsikap ako, nag-aral at nagtrabaho hanggang sa umabot ako sa puntong ito. Huminto si Matthew, tila pilit pinipigilan ang kanyang damdamin. Noong ako'y nasa tamang edad, sinubukan kong alamin ang tungkol sa aking nakaraan. Sa pamamagitan ng mga tala mula sa ampunan, nalaman kong may kambal pala ako, si Jordan. Doon ko rin nalaman kung paano siya napunta sa inyo. Nagkatinginan sina Ira at Diego. At si Ira ay hindi napigilang maiyak. Ang kwentong ito ay parang muling binuhay ang lahat ng alaala ni Jordan. Ang saya, ang pagmamahal, at ang sakit ng pagkawala nito. Sa simula, hindi ko alam kung paano ko kayo lalapitan, patuloy ni Matthew. Pero nang malaman ko ang lahat tungkol sa inyo, kung paano niyo siya inalagaan, minahal, at itinuring na tunay na anak, hindi ko alam kung paano ako makakapagpasalamat. Kaya't naisip kong gawin ito. Ang mga perang iyon ay paraan ko upang ipakita ang pasasalamat ko sa inyong dalawa. Hindi man ako naging bahagi ng buhay ni Jordan, alam kong maswerte siya na napunta siya sa inyo. Tahimik na nakinig sina Ira at Diego, tila sinisip-sip ang bawat salita ni Matthew. Para bang sa isang iglap, nagkaroon ng bagong liwanag ang madilim na bahagi ng kanilang nakaraan. Alam kong hindi maibabalik ang nawala, sabi ni Matthew habang tumingin ng diretso kay Ira. Pero gusto kong malaman nyo na kahit wala si Jordan, nariyan pa rin ako. At sa paraang ito, gusto kong iparamdam sa inyo na hindi kayo nag-iisa. Ginawa nyo siyang masaya at sigurado akong hanggang sa huli, mahal niya kayo. Hindi na napigilan ni Ira ang kanyang emosyon. Tumulo ang kanyang luha habang mahigpit na hinawakan ang kamay ni Diego. Si Diego naman, bagamat tahimik, ay hindi rin naiwasang punasan ang kanyang sariling mga mata.
Salamat, Matthew, sabi ni Diego sa mababang tinig ngunit puno ng sinseridad. Hindi ko inaasahan ang kwentong ito, pero salamat sa paglapit sa amin. Salamat sa pagbibigay ng ganitong liwanag sa buhay namin. Ngumiti si Matthew, bakas ang konting ginhawa sa kanyang muka. Ang pasasalamat ko ang mas dapat ninyong tanggapin. Hindi ko man nakilala si Jordan ng personal, pero sa bawat kwento at alaala ng inyong pagmamahal sa kanya, alam kong napakaswerte niyang maging bahagi ng inyong pamilya. Sa gabing iyon, umuwi sina Ira at Diego na may magkahalong lungkot at saya sa kanilang puso. Ang revelasyon ni Matthew ay nagbigay ng bagong kahulugan sa kanilang mga alaala kay Jordan. Hindi lamang pala sila ang nagmahal sa anak. May isang taong tahimik na nagbabantay at nagpapasalamat mula sa malayo. Sa kabila ng lahat ng kanilang pinagdaanan, naramdaman nilang muli ang koneksyon na dati nawala. Isang koneksyon na nagbigay ng bagong pag-asa sa kanilang puso. Pagkatapos ng emosyonal na revelasyon ni Matthew, umuwi sina Ira at Diego na may magkahalong lungkot at saya sa kanilang mga puso. Ang sakit ng pagkawala ni Jordan ay muling bumalik sa kanilang alaala. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasamang kaunting ginhawa. Ang ideya na may isang taong kasing lapit ni Matthew, ang kambal ng kanilang anak na patuloy na nagmamalasakit sa kanila, ay nagbigay ng kakaibang liwanag sa madilim nilang mundo. Sa mga sumunod na araw, hindi maalis sa isipan ni Ira at Diego ang sinabi ni Matthew. Ang kanyang pagiging matagumpay at mapagpakumbaba sa kabila ng masalimuot niyang nakaraan ay nagbigay ng inspirasyon sa kanilang dalawa. Sa isang bahagi ng kanilang puso, pakiramdam nila'y parang muli silang nakarating sa isang bahagi ng buhay ni Jordan sa pamamagitan ng kanyang kapatid na kambal. Isang linggo matapos ang kanilang unang pagbisita, tumawag si Matthew upang imbitahan silang bumalik sa mansyon. Gusto ko po kayong makasama ulit, wika nito sa telepono. Marami pa akong gustong sabihin at gawin para sa inyo. Agad na pumayag sina Ira at Diego. Sa kanilang muling pagbalik, mas naging magaan ang kanilang pakiramdam. Pagdating sa mansyon, sinalubong sila ni Matthew na may ngiti sa kanyang muka. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasamang mas matibay na kumpiyansa at pagiging bukas. Maupo po kayo, wika ni Matthew habang inihain ang simpleng hapunan sa sala ng mansyon. Alam kong maraming emosyon ang bumalot sa ating huling usapan, pero gusto kong sabihin sa inyo na hindi doon nagtatapos ang lahat. May bagay akong nais ipaabot sa inyo. Nagkatinginan sina Ira at Diego, kapwa tahimik na naghihintay sa sasabihin ni Matthew. Gusto ko pong ipagpatuloy ang pagtulong sa inyo, ani Matthew nang may determinasyon. Hindi ko man lubos na makilala si Jordan. Nararamdaman ko sa inyong kwento na naging masaya siya dahil sa inyo. Kung may kahit anong magagawa ako upang masigurong magiging mas komportable ang inyong buhay, gagawin ko po iyon. At higit pa roon, gusto kong ituring niyo ako bilang inyong anak. Hindi bilang kapalit ni Jordan, pero bilang isang bahagi ng inyong pamilya. Hindi makapagsalita si Ira. Sa kabila ng kanyang mga luha, ngumiti siya at hinawakan ang kamay ni Diego. Matthew, wika niya sa isang nanginginig na boses. Hindi mo kailangang gawin ito, pero gusto naming malaman mo na hindi kami makakahindi. Ikinagagalak naming magkaroon ng anak na tulad mo. Si Diego naman ay tahimik ngunit ramdam ang emosyon sa kanyang tinig ng sumagot. Kung iyon ang gusto mo, Matthew, malugod ka naming tatanggapin. Hindi man namin maibigay ang lahat ng sagot sa tanong mo tungkol kay Jordan, pero isa lang ang tiyak namin. Ikaw ay parte ng aming pamilya. Tumayo si Matthew, nilapitan si Ira at Diego at niyakap ang dalawa ng mahigpit. Salamat po, wika niya. Maraming salamat sa pagtanggap sa akin. Mula noon, nagbago ang dinamiko ng kanilang buhay. Si Matthew ay regular nang bumibisita sa tahanan ni Ira at Diego at madalas ay iniimbitahan niya silang maghapunan sa kanyang mansyon. Unti-unti, ang kanilang tahanan na minsang puno ng kalungkutan ay napuno ng buhay at mas maraming tawanan. Si Matthew ay naging kasosyo ni Diego sa repair shop, tumutulong sa pagpapabuti ng negosyo
upang mas makatulong ito sa komunidad. Si Ira naman, na muling nabuhay ang interes sa pagluluto, ay madalas na naghahanda ng mga pagkain na paborito ni Matthew. Sa bawat pagkikita, madalas nilang alalahanin ang mga magagandang alaala kasama si Jordan. Hindi na ito nagdudulot ng sakit, kundi isang mapayapang paggunita sa pagmamahalan na kanilang pinagsaluhan bilang pamilya. Isang araw, habang magkasama silang tatlo sa isang simpleng picnic sa tabi ng isang parke, tinitingnan ni Ira ang paligid, ang maaliwalas na langit, ang masayang tawanan ni Matthew at Diego, at ang mainit na simoy ng hangin. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng kapayapaan. "Alam mo, Diego," sabi niya habang hawak ang kamay ng asawa, "akala ko noon, ang pagkawala ni Jordan ay ang katapusan ng lahat. Pero ngayon, alam kong may dahilan kung bakit kami nandito pa." Si Matthew ang patunay na kahit sa pinakamadilim na panahon, may liwanag na naghihintay. Ngumiti si Diego at tumingin kay Matthew, na abala sa paghahanda ng kanilang pagkain. "Oo, Ira, ang pamilya natin ay maaaring hindi ayon sa inaasahan natin noong una, pero higit pa ito sa kahit anong hiling ko noon." Sa pagtatapos ng araw, habang naglalakad pa uwi, naramdaman ni na Ira at Diego ang bagong pag-asa sa kanilang puso. Hindi man maibalik ang nakaraan, alam nilang ang kanilang kasalukuyan at hinaharap ay puno ng pasasalamat. Sa kabila ng mga trahedya at pagsubok, nahanap nila ang bagong simula sa pagmamahal at pagtanggap. Sa piling ni Matthew, alam nilang hindi sila kailanman mag-iisa. Ang kanilang kwento ay isang patunay na kahit gaano kahirap ang buhay, laging may pag-asa. At ang pagmamahal ay may kakayahang maghilom ng kahit pinakamalalim na sugat. Sa huli, ang pamilya ay hindi lamang tungkol sa dugo. Ito ay tungkol sa mga puso na piniling magmahal at magtulungan, gaano man kahirap ang daan patungo roon.